Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, nang dumating si Jesus sa lupain ng Cesarea ng Filipos, tinanong niya ang kanyang mga alagad, "Sino raw ang anak ng tao ayon sa mga tao?" At sumagot sila, "Ang sabi po ng ilan ay si Juan Bautista kayo. Sabi naman ng iba, si Elias kayo. At may nagsasabi pang si Jeremias kayo o isa sa mga propeta. Kayo naman, ano ang sabi ninyo? Sino ako?" Tanong niya sa kanila. Sumagot si Simon Pedro, "Kayo po ang Kristo, ang anak ng Diyos na buhay." Sinabi sa kanya ni Jesus, "Mapalad ka, Simon na anak ni Jonas, sapagkat ang katotohanan ito'y hindi inihayag sa iyo ng sinumang tao, kundi ng aking Amang nasa langit. At sinasabi ko naman sa iyo, ikaw ay Pedro, at sa ibabaw ng batong ito ay itatayo ko ang aking simbahan, at hindi makapananaig sa kanya kahit ang kapangyarihan ng kamatayan. Ibibigay ko sa iyo ang mga susi ng kaharian ng langit. Ang ipagbawal mo sa lupa ay ipagbabawal sa langit, at ang ipahintulot mo sa lupa ay ipahihintulot sa langit." At mahigpit niyang tinagubilinan ang kanyang mga alagad na huwag sasabihin na siya ang Kristo. Mula noon ay pinaalam na ni Jesus sa kanyang mga alagad na dapat siyang magtungo sa Jerusalem at magbata ng maraming hirap sa kamay ng matatanda ng bayan, ng mga punong saserdote at ng mga iskriba, at kanilang ipapapatay siya. Ngunit sa ikatlong araw, siya'y muling mabubuhay. Niyaya siya ni Pedro sa isang tabi at pinagsabihan ng ganito, "Panginoon, huwag namang itulot ng Diyos. Hindi po dapat mangyari ito sa inyo." Ngunit hinarap siya ni Jesus at sinabihan, "Lumayo ka, Satanas. Hadlang ka sa aking landas. Ang iniisip mo'y hindi sa Diyos, kundi sa tao." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Ngayon po ay Huwebes ng ika-18 linggo sa karaniwang panahon. Sa araw na ito, narinig natin ang pagtatanong ni Jesus sa kanyang mga alagad kung sino siya base sa mga sinasabi ng mga tao. Itong mga taong ito ay minsanan lang siyang makita, naririnig lang siya base sa mga kwento at sabi-sabi ng mga taong nakakita at nakarinig sa kanya. Magamat, hindi masyadong o hindi pinapansin ni Jesus kung ano ang sinasabi ng mga tao sa kanya, dahil malinaw sa kanya kung ano ang ipinagagawa sa kanya ng Diyos. Kaya hinarap niya ang kanyang mga alagad na nakakasama niya sa umaga, tanghali at gabi, saan man siya magpunta kasama niya, at tinanong niya kung sino siya. Mahalaga po kasi sa isang relasyon, ano man yan, magjowa man yan o sa organisasyon o department, mahalaga po yung foundation na kinikilala at nakikilala natin ang isa't isa. Dapat nagpapakilala ka, dapat open ka na makilala ka ng kung sino mang nakakasama mo, para kahit anong sabihin ng ibang tao sa iyo o ng mga tao, hindi ka maaapektuhan
sa iyong pakikipag-ugnayan sa Kanya dahil kilala ninyo ang isa't isa. Kaya nung tinanong ni Jesus ang kanyang mga, kayo, ano ang sabi ninyo? Anong masasabi? Sino ako para sa inyo? At ipinahayag ni Pedro na siya ang anak ng Diyos, siya ang Kristo. Umaalala niyo po kahapon, kasi sinabi ni Kristo, mapalad ka Simon, kasi hindi nanggaling sa iba ang pagkakakilala mo sa akin, kundi dahil ito ay pinagkaloob sa iyo ng aking Ama. Di ba kahapon sa Transfiguration, narinig nila Pedro, Juan at Santiago, yung tinig na ipinapakilala kung sino si Kristo nung siya ay magbagong anyo. Ito ang aking anak, pakinggan ninyo siya. So, in-acknowledge. Kaya ngayon, ipinahayag ni Pedro, pero hindi ito dahil sa mga sabi-sabi, kundi mismong narinig niya, natunghayan niya kung sino si Kristo. At ito ay nagbigay kay Pedro ng kakayahan, ng kapangyarihan para magpatawad at magbawal. Sabi nga, ibinibigay ko sa iyo ang susi, di ba? Sa ibabaw ng bato ay itatayo ko ang aking simbahan. Naintindihan pa po ba? Okay pa ba tayo? Baka tulalaan na naman. No? Kasi maganda po matutunan natin yung aral dito, na sa isang relasyon, gaya ng sinabi ko, sa isang relasyon, mahalaga na may matibay tayong pagkakakilanlan sa isa't isa. At gayon din, kapag pumapasok tayo sa isang pakikipag-ugnayan, tiyakin natin na nade-develop at naipalalabas natin yung potential ng isa't isa. Tingnan niyo po, nang ipakilala o ipahayag ni Pedro ang pagkakakilanlan niya kay Kristo, si Kristo, binigyan siya ng para bang pinalawak yung kanyang kapangyarihan o pagkilala din sa kanya. Hindi na siya mangingisda. Hindi lang siya mangingisda. Kaya nga may kapangyarihan na siyang magbawal at magpahintulot. Nakukuha po ba? Ngayon, ang isang nagiging toxic sa isang relasyon, kung bakit hindi umuusad, na dapat kasi, di ba, mas natutulungan ang isa't isang, kumbaga, mas lumawak pa, yung para bang spread your wings pa, di ba? Ang isang nagiging hadlang ay yung toxic attitude na hindi pwede. Hindi dapat ipahintulot. Kasi sabi, simula noon, ipinahayag na ni Kristo kung ano ang kanyang dapat maranasan. Kasama na dyan ang paghihirap na mararanasan niya. Sabi ni Pedro, may kapangyarihan na si Pedro, no? Para bang binigyan ka na ng kapangyarihan, pero hindi ibig sabihin, kukontrolin mo na ang isang tao o pipigilan mo na ang isang taong maabot ang kanyang full potential. Kaya nung sinabi niya na hindi dapat ipahintulot ito, wag nawang mangyari. Anong sinabi ni Kristo? Hadlang ka sa plano ng Diyos. Hadlang ka. Ang iniisip mo'y hindi sa Diyos, kundi sa tao. Kaya ikinorek agad ni Jesus itong nagiging pag-iisip o pananaw ni Pedro. Kasi bahagi ng pag-abot natin sa kung sino at pagtuklas natin sa kung sino tayo ay yung kasama yung karanasan na may paghihirap. Kaya nga, di ba, nakakapagpursige tayo kapag nakakaranas din tayo ng paghihirap. Kapag puro saya, puro sarap lang, hindi yun
hindi nakaka-develop ng, kumbaga, hindi ka na-develop dahil lang sa maayos ang buhay, walang problema, hindi eh. Nagmamature tayo, mas na-develop tayo sa kabila ng mga problema na ating pong hinaharap at nalalampasan. Kaya maganda, no? Sabi dito, ang iniisip mo, hindi sa Diyos. Hihigitan mo pa ang Diyos? Kaya nga ngayon, di ba? Above, kung ano ang plano ng Diyos, kung ano ang gusto ng Diyos, kung kasama dyan, nadadanas ka ng paghihirap, masasaktan ka, kailangan yon. Dapat natin tanggapin yon. Ngayon, no? Parang naguguluhan tayo. Sino ba talaga ang magdidesisyon? Sino dapat ang susundin? Sino ba talaga? Supreme Court, Senate rules. Di ba? Ang gulo. Naguguluhan tayo. Sila din mismo naguguluhan na. Kasi hindi porket may kapangyarihang ipinagkaloob ay lalabagin na natin at hihigitan na natin kung ano ang nasasaad sa kautusan. Inasaad sa kautusan, kailangan danasin ni Kristo ito. Pero ang tao, hindi dapat maghirap, hindi dapat danasin ito. Sino tayo? Ulitin ko po, ha? Hindi tayo dapat matakot, humarap sa mga pagsubok. Hindi tayo dapat huminto kung may mga paghihirap na, kundi dapat tayong magpatuloy para mas makita natin ang full potential na ibinigay sa atin ng Diyos. Amen? Amen.